Ang Lakers sa offseason na to, mayroon ng tatlong additional role player na nakuha mula sa free agency, si Marcus Smart, LaRavia at DeAndre Ayton, na masasabi nga talagang nakapag-upgrade yung mga to ng roster nila. Samantalang ang Warriors, tapos na ang summer, hindi pa rin matukoy yung movement ng mga to pagdating sa trade o sa free agency. Wala pa rin galaw yung mga yan at may mga spekulasyon lang at rumors, pero nananatili pa rin sa ganyang klase ng senaryo ang Warriors. Bakit? Dahil hindi sila makagawa ng paraan sa free agency o sa trade dahil dito sa Kuminga saga, na dahilan bakit nga nangyayari yung hirap ng mga to pagdating sa free agency o trade. Ang stand-up ni Kuminga, restricted free agent yan, at yan yung number one reason bakit hindi makakilos ang Warriors ngayon. Hindi pa rin pumapayag kasi si Kuminga hanggang ngayon sa offer ng Warriors na 2 years 45 million dahil ang hinahanap nito 30 million per year. At nakatutok yung mga yan sa possible sign in trade na lang o kung magfo-formal sign itong si Kuminga ngayon, yan yung inaantay. Samantala ngayon ang Lakers, kahit nakuha na si DeAndre Ayton, patuloy pa rin yung paghahanap ng mga yan ng potential backup center na magpapalakas palalo ng front depth nila. Trade o veteran minimum sign ang pwedeng maging option ng Lakers dyan dahil pwede silang mag-clear ng contract mula sa expiring o gamitin nila yan mismo sa isang trade, kaya malaki pa rin ang posibilidad na makakuha pa talaga ang Lakers ng sentro bago mag-umpisa ang season. Ang Lakers at Warriors parehas na gustong makakuha ng top tier o high level center na mauugnay pa sa kanilang roster ngayon na magpapalakas sa kanilang championship window sa West. Dahil nakikita ng mga analyst at mga insider na hindi na talaga nagiging effective ngayon ang small ball lineup, lalo na sa bagong era na halos bawat team ngayon meron ng mga young big men na capable maglaro in and outside. Kaya ang Warriors at Lakers gustong siguraduhin na bago pumasok ang 2026 season resolba na yung problema na yan pagdating sa front depth nila na naging problema ng mga yan last season. Pagdating sa top tier na center o veteran, isa lang naman talaga ang pinakamaingay ngayon sa free agency. Itong si Horford. Ang Boston kasi nag-retooling, rebuilding pace at may salary cap pressure dahil sa malaking payroll, lalo na makapasok sila sa second apron ng luxury tax. Tapos ngayon out pa itong si Jason Tatum dahil sa injury, pero may malaking contract yan. Kasama itong si Jaylen Brown. Porzingis naman ang trade nila at si Cornet. Nahirapan ang Celtics na magbigay ng competitive offer dito kay Horford kaya hindi na yan binigyan ng extension contract. At tapos na ngayong summer ang 2 taong kontrata niya na nagkakahalaga ng 19.5 million. Kaya ngayon pumasok yan bilang unrestricted free agent. Ang Lakers at Warriors ang dalawang team na pinaka nauugnay sa veteran center na yan dahil sa report, ang Lakers at Warriors ang dalawang team na active at interesado dito kay Horford sa free agency. At sa report, dalawa lang yung pinagpipilian nitong si Horford: mag-sign bilang free agent o magretiro na bago tong 2026 season. Kaya ayon sa NBA insider na si Mark Spears, last week pa inaasahan na ng Warriors na pipirma si Horford ng veteran minimum deal sa kanila, pero hindi yan nangyari. Kaya patuloy pa rin yung usapan at interes ng Warriors kasabay ng mga doubt, lalo na kung magsabay nga ng pagre-retiro na itong si Horford ngayon. May frontcourt need ang Warriors kaya naghahanap yung mga to ng backup o starting center, lalo na pinakawalan nila itong veteran center nila na si Kevon Looney. At naniniwala silang may mapapala silang championship level experience sa versatility nitong si Horford. Samantalang ngayon ang Lakers kailangan ng veteran na ang core. Si Horford ang nagbibigay ng experience, leadership at hit from deep at resolve sa loob ng team para palakasin ang roster, lalo na kung mauugnay ito sa post-Ayton era at magiging fit dito kay Luka at Marcus Smart. Free agent si Horford at malapit nang magdesisyon yan sa kanyang future bago magsimula ang bagong season. Kaya nga ang Lakers din hindi nawawala yung mata dyan at interes para makuha yan sa free agency. Kaya talagang paunahan na lang ang mangyayari sa Warriors at Lakers para makuha ang veteran center na to sa free agency.